Nagsisimula ang pelikula sa isang bilangguan sa Uganda kung saan kasalukuyang nakakulong ang antropologo na si Dr. Nathan Powell, isa siyang matanda na mukhang gasgusin na nagpapahiwatig na matagal na siyang nalayo sa sibilisasyon ng tao. Hindi nagtagal ay inilabas si Nathan sa bilangguan at ipinadala sa Estados Unidos, pagkatapos ay ibinigay siya sa mga opisyal mula sa US State Department sa paliparan. Sa ibang lugar sa Universidad ng Miami, isang binata at malapit ng maging psychiatrist na si Dr. Theo Calder ay nagsasagawa ng sesyon ng therapy kasama ang isang babaeng pasyente. Ang kanyang propesor na si Dr. Ben Halding kasama ang ilang mga estudyante ay nanunood ng sesyon na ito mula sa isang kalapit na silid. Si Theo ay maingat na nakikinig sa kanyang pasyente at sa halip na suriin lamang ang problema ay sinubukan niyang kaibiganin ito. Sa ganitong paraan ay nagkaroon siya ng paraan na malaman ang pananaw ng pasyente at mas naunawaan niya ang kanyang paghihirap. Sa kalaunan, napaintindi niya sa kanya na maaaring dumaranas siya ng isang uri ng sakit sa pag-iisip at maaari siyang makatulong. Malinaw na si Theo ay may angking talino at maparaan na psychiatrist. Pagkatapos ng sesyon ay ibinigay ni Dr. Ben kay Theo ang kanyang bagong gawain, ang gumawa ng pagsusuri kay Nathan Powell na kasalukuyang dinala sa Amerika. Napag-alaman na 2 taon na nawala si Nathan sa kagubatan ng Uganda, ngayon siya ay kasalukuyang nasa ilalim ng pag-aresto para sa pagpatay sa 2 park rangers. Maya-maya ay lumapag ang US State Agent sa Miami International Airport kasama si Nathan. Dinala nila siya diretso sa isang holding room kung saan pinanatili ang mga kriminal. Ang lahat ay tila naaayon sa protocol hanggang sa hindi bumukas ang pinto ng holding room. Wala sa mga ahente ang may hawak ng susi kaya sinubukan ng isang opisyal na pilitin na buksan ang pinto. Nagtakda ito ng alarma na nagdulot ng kalituhan sa lahat, lingid sa kanilang kaalaman ang malakas na tunog ay nagsimulang ikainis ni Nathan. Nanatili siya sa gubat sa nakalipas na 2 taon na may kapayapaan at katahimikan, at dahil sobrang ingay ng alarma ay hindi ito kayang tiisin ni Nathan. Tinulak niya ang ilang gwardya at tumakbo palayo sa lugar. At sa lalong madaling panahon ng balita ay ipinadala sa seguridad sa paliparan kaya sinubukan ng ilang pulis na pigilan siya sa pagtakas. Ngunit si Nathan ay masyadong magaling sa kanyang mga galaw at naiiwasan ang lahat ng kanyang dinadaanan. Nang makorner siya ng mga pulis ay sinimula ni Nathan na atakihin ang sinuman na mahahawakan niya. Huminto lamang siya nang masulyapan niya ang kanyang anak na si Lynn na kanina pa naghihintay sa kanyang pagdating sa airport. Siya ay hinuli ng ilang mga pulis at dinala sa kustodiya. Pagbalik sa Universidad ng Miami, nagsaliksik si Theo sa kaso ni Nathan. Nabatid na ang antropologo ay iniulat na naninirahan sa gitna ng mga bakulaw ng bundok sa kagubatan ng Virunga, Uganda. Ngunit siya ay dinakip ng mga lokal na awtoridad matapos patayin ng 2 park rangers at dinala sa isang African prison ng 1 taon. Simula ng pangyayaring yun ay hindi na nagsalita si Nathan. Binigyan ng US authority ng 30 araw na panahon ng pagsusuri si Nathan bago siya iharap sa korte. Kaya naman kinumbinsi ni Theo ang kanyang senior na kunin para sa kanya ang jurisdiksyon ng panahon ng pagsusuring yun. Sa kabilang banda, si Nathan ay nananatili na ngayon sa Harmony Bay Correctional Facility kung saan maraming mga kriminal na may problema sa pag-iisip ang naghihintay ng kanilang psikolohikal na pagsusuri. Ang pasilidad ay may kakaibang sistema kung saan binibigyan ng card ang mga bilanggo araw-araw. Ang taong makakakuha ng Ace of Diamonds ay pinahihintulutan na gumugol ng 30 minuto sa sariwang hangin. Gayunpaman ang isang malaki at matipuno na bilanggo na nagngangalang Trey ay ginugulo ang sinumang makakuha ng card at inaagaw ang sariwang hangin para sa kanyang sarili. Kinabukasan ay dumating si Theo sa Harmony Bay at ipinaalam ang tungkol sa kanyang mga tungkulin, lumalabas na ibinigay sa kanya ang buong jurisdiksyon ng 30 araw na panahon ng pagsusuri kay Nathan sa ilalim ng isang kondisyon. Kailangang magtrabaho si Theo bilang pansamantalang kawani sa Psychiatric Department ng bilangguan. Pumayag siya sa mga kondisyon at nakipagpulong kay Nathan. Makalipas ang ilang sandali ay nagkaroon ng unang sesyon si Theo kasama ang antropologo sa isang walang laman na storage room. Mayroong 2 gwardya na naroroon na nagbibigay kay Theo ng mga patakaran na dapat sundin na proseso. Hindi siya maaaring magbigay o kumuha ng anumang hindi autorisadong bagay mula sa bilanggo at hindi rin pinapayagan na lumapit. Maya-maya ay inilabas ni Theo ang kanyang bag para makita ng mga gwardya ang mga gagamitin niya sa sesyon. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang tape recorder bago iniabot ang isang papel at lapis kay Nathan. Sa una ay naging maayos ang pakikipanayam habang ginagamit ni Theo ang lahat ng kanyang alindog at katalinuhan para magkaroon ng koneksyon sa kanyang pasyente. Sinabi niya kay Nathan na maaari siyang manahimik sa lahat ng oras na gusto niya sa natitirang bahagi ng araw. Ngunit kapag sila ay nakaupo para sa mga sesyon na ito ay isang pagkakataon upang ibuhos niya ang kanyang nararamdaman.
Pagkatapos ay nagbigay si Theo ng lapis at papel sa kanyang pasyente bago nagtanong ng ilang panimulang tanong. Dito ang mga bagay ay nagsimulang maging hindi maganda ng ang mga gwardya ng bilangguan dahil sa likas na katangian ng kanilang trabaho ay mas naging mapagmatsyag. Nang nilapit ni Nathan ang kanyang kamay para ibalik ang lapis, inisip ito ng mga gwardya bilang isang mapanganib na pagkilos. Mabilis silang lumapit kay Nathan at pinigil ito gamit ang malakas na intensidad. Ang pagkilos na ito ay ikinagalit ni Theo kaya pinagalitan niya ang mga gwardya at agad na tinapos ang unang sesyon. Nang maglaon, nalaman ni Theo na ang mga pasyenteng may problema sa isip sa Harmony Bay ay tinuturukan ng napakataas na dami ng gamot. Nagreklamo siya sa warden tungkol sa hindi magandang pagtrato na ito at hinihiling na ibaba ang mga dosage, gayunpaman, hindi siya pinapakinggan ng warden at hindi pinansin ang kanyang mga kahilingan. Pagkaraan ng ilang sandali ay ipinamahagi ng punong bantay ng bilangguan ang mga card sa lahat ng mga pasyente at nakuha ni Nathan ang Ace of Diamonds. Dumating ang tanghali at lahat ng mga psychiatric na pasyente ay nagtipon sa gym. Gaya ng dati ay dumating ang malaking bully na si Trey at pinagbantaan ng lahat na ipakita ang kanilang mga card. Sa huli ay pinuntahan niya si Nathan na tahimik na nakaupo habang ang mga mata ay nakatingin sa ibaba. Tinulak siya ni Trey at hiniling na makita ang kanyang card. Ngunit hindi natinag ang huli. Sa galit ay pinalo ng bully si Nathan sa mukha at sinubukan na tingnan ang kanyang bulsa. Ngunit dito ay kumilos ang ating bida at pinatumba ang nanggugulo. Pinigilan niya ang paghinga ni Trey ngunit bago pa mas lumala ang nangyayari ay nakialam na ang mga gwardya. Ibabalik na sana si Nathan sa kanyang selda ngunit sinabi ng ibang mga preso na nasa kanya ang ace. Ang antropologo ay binigyan ng 30 minutong sariwang hangin sa parke ng bilangguan. Lumalabas na ang parke na ito ay hindi hihigit sa isang maliit na piraso ng lupa na napapalibutan ng matataas na pader. Sa kabilang banda, pumunta si Theo sa bahay ni Nathan para maghukay ng personal na impormasyon tungkol sa kanyang pasyente. Kinunan niya ng litrato ang bahay bago pumasok, kung saan magiliw siyang pinagbuksan ni Lynn. Nagsimulang mag-usap ang dalawa tungkol kay Nathan at sa kanyang trabaho. Inihayag ni Lynn na ang kanyang ama ay isang workaholic na gumugugol ng mas maraming oras sa kagubatan ng Africa kaysa sa kanyang pamilya. Isang araw ay inanyayahan niya siyang bisitahin ang kanyang istasyon sa Uganda kung saan sila ay nagkaroon ng masayang oras na magkasama. Kinunan niya ng ilang mga larawan ang kanyang ama pati na rin ang kawan ng mga bakulaw na kanyang sinusubaybayan. Ngunit sa kabila ng kanilang pagiging isang pamilya, tumanggi si Nathan na umuwi at kalaunan ay nagsimula na kalimutan ang kanyang sariling pamilya. Nang marinig ito ay nagulat si Theo at napagtanto niyang may hawak siyang isang komplikadong kaso. Kinabukasan ay bumalik si Theo sa Harmony Bay na may dalang mga larawan sa kanyang bag. Ipinakita niya ang mga ito kay Nathan sa kanilang sesyon at hiniling sa kanya na tukuyin kung ano-ano ang mga ito. Kabilang dito ang larawan ng bahay ni Nathan sa Miami, ang istasyon ng kanyang trabaho sa Uganda, ang mga bakulaw na kanyang sinusubaybayan at isang larawan ng pagkabata ni Lynn. Sinabi sa kanya ni Theo na may pagkakataon siya upang sabihin ang isang bagay sa kanyang anak, at sa gulat ng lahat sa wakas ay nagsalita na si Nathan pagkatapos ng mahigit 2 taon na hindi nagbibitaw ng kahit isang salita. Hinawakan niya ang litrato ni Lynn at sinabing paalam. Ang natutuwa na si Theo ay agad na kinuha ang pagkakataong ito at nagmungkahi ng isang deal. Kung magagawa niyang bawasan ang dosis ng psychiatric na gamot ay kakailanganing sabihin sa kanya ni Nathan ang tungkol sa kanyang trabaho sa mga bakulaw. Sumang-ayon ang huli sa kasunduan ngunit hindi ibinalik ang larawan ng kanyang anak na babae. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Theo sa correctional facility at sinimulan ang kanyang one-on-one session kasama si Nathan. Sa pagkakataong ito, pumayag ang mga gwardya na iwan silang dalawa sa storage room. Sa wakas ay nagbukas si Nathan ng paksa tungkol sa kanyang trabaho sa Uganda. Inilarawan niya ang kapaligiran ng kabundukan ng Virunga kung saan matatagpuan ang kanyang base station. Kasunod nito ay nag-flashback ang pelikula. Makikita natin ang isang medyo mas batang si Nathan na naglalakad ng ilang milya patungo sa lugar ng isang tribo ng mga bakulaw na ilang taon na niyang sinusubaybayan. Parang kilala siya ng mga bakulaw dahil nakasanayan na nilang makita siya doon, maging ang pinuno ng tribo na isang malaking silverback gorilla ay tila walang problema kay Nathan. Sa paglipas ng mga araw, ang antropologo ay napapamahal na sa mga kahangahangang hayop na ito. Tumigil siya sa pagbalik sa kanyang base station at nagsimulang matulog sa kagubatan. Tila tinanggap din siya ng tribo at sinimulan ng pinuno ang pag-alaga kay Nathan na parang isa siya sa kanila. Pagkatapos ng pagbabalik tanaw ng kanyang unang trabaho sa Uganda, biglang humiling si Nathan na tapusin ang sesyon. Pinayagan siya ni Theo na umalis at siya ay nagtungo sa gym kung saan nagtipon ng lahat ng mga psychiatric na pasyente. Doon ay nakita niya ang maling pamamalakad sa kulungan, ang mga away,
kakulangan ng mga tauhan at mga bilanggo na nasasaktan, kaya sa sobrang gulat ni Theo ay tumakbo siya palayo sa gymnasium. Pagkalipas ng ilang araw ay bumalik siya para sa isa pang sesyon kasama si Nathan, na ngayon ay nakatanggap na ng hindi makatwirang dami ng psychiatric na gamot. Inilalabas nito ang tunay na katangian ng antropologo, isang mahusay magsalita, lubos na may kaalaman ngunit nakakatakot na tao. Ipinagpatuloy niya ang kanyang mga kwento tungkol sa paglalakbay sa Virunga kung saan naging bahagi siya ng mga bakulaw sa bundok. Tinanggap nila siya at bilang kapalit ay natutunan niya ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Nakita rin ni Nathan ang kapahamakan na nagagawa ng mga tao, habang ang ilang mga hayop sa kagubatan ay kinuha ng mga ilegal na smuggler. Sa paglipas ng panahon ay itinapon ng antropologo ang lahat ng kanyang materyal na ari-arian tulad ng isang maliit na espada, mga binocular at nagsimulang mamuhay tulad ng mga bakulaw. Sa kasamaang palad ang pag-uusap ay naging malala nang binago ni Theo ang paksa. Tinanong niya kung bakit iniwan ni Nathan ang kanyang pamilya at inampun ng mga bakulaw bilang kanyang sariling kamag-anak. Ang tanong na ito ay labis na nakasakit kay Nathan kaya nagpasya siyang wakasan ng buong sesyon. Hiniling niya sa psychiatrist na umalis ngunit iginiit ng huli na kailangan niyang makakuha ng sagot para sa tanong. Pinaalalahanan pa ni Theo si Nathan na siya ang in charge dito at siya ang magsasabi kung kailan matatapos ang mga sesyon. Nang marinig ito ay hinawakan ng ating bida si Theo at itinulak ito sa mesa sa nakakagulat na bangis, pinilit ng huli na palayain ang sarili ngunit tila napakalakas ng matanda kahit nasa ganoong edad. Nilagyan ni Nathan ng duct tape ang bibig ni Theo at hindi ito hinayaang magsalita. Pagkatapos ay sinabi niya kung paano na ang buong konsepto ng kontrol ay isang ilusyon lamang. Kung talagang may control si Theo, dapat ay nakaalis na siya sa storage room kung kailan niya gusto pero ngayon ay nakadepende na siya sa ibang lalaki. Nang masabi ito ay hinayaan niyang umalis ang psychiatrist at tinanggal ang tape sa kanyang bibig. Ang engkwentro ay nag-iwan ng labis na pagkasindak kay Theo at nagtataka siya kung paanong si Nathan ay may napakagandang pananaw sa ideya ng kontrol. Sa pagdaan ng mga araw ay mas nauunawaan ni Theo ang pananaw ng antropologo, ang pagkahumaling ng sangkatauhan sa paghahari sa buong mundo at sa mga organismo nito ang nagdulot ng labis na pagdurusa sa lahat. Kung ang mga tao ay maaari lamang tumigil sa paglalaro sa Diyos at talikuran ang pagnanasa para sa kontrol sa lahat, sila ay magiging mas malaya. Matapos makuha ang pananaw na ito sa isip ng kanyang pasyente, ang buong layunin ni Theo ay nagbago. Nais niyang malaman ngayon kung ano ang nagbunsod kay Nathan para patayin ang mga park ranger. Ang impormasyong ito ay maaaring makatulong sa antropologo na makakuha ng pinababang parusa o maging malaya mula sa potensyal na oras ng pagkakakulong. Isang araw ay nakuha ni Theo ang pahintulot na dalhin ng kanyang pasyente sa malapit na Wildlife Conservation Center. Lumalabas na dating nagtatrabaho dito si Nathan ilang taon na ang nakakaraan. Ang dalawa ay naiwan malapit sa isang hawla kung saan ang isang lalaking silverback na gorilla ay nakakulong para pag-aralan. Ang tanawing ito ng hayop na nahihirapan sa pamamagitan ng pisikal at emosyonal dahil sa pagkabihag ay nakaantig kay Nathan. Sa wakas, pagkatapos na itago ang kanyang kwento sa mahabang panahon, pumayag siyang alalahanin ng insidente na humantong sa mga pagpatay. Napag-alaman na natagpuan ng isang grupo ng mga park ranger ang mga gamit ni Nathan na itinapon niya sa gubat ilang buwan na ang nakararaan, pagkatapos ay natunto nila ang mga bakulaw at nakita silang nakapalibot sa antropologo. Sa kasamaang palad ay hindi naintindihan ng mga ranger ang sitwasyon at nagsimulang barilin ang mga hayop. Si Nathan na naging bahagi na ng tribo ay nagalit sa pagpatay. Dahil sa isang sandali ng pagkabulag sa puot, hinawakan niya ang isang sanga at malupit na pinatay ang dalawang tanod bago siya tuluyang napasuko. Sa kasalukuyang panahon ay napagtanto ni Theo na ang testimonya na ito ay makakatulong sa kaso ni Nathan sa korte. Kung mapapatunayan niya na ang karahasan ay sanhi ng hindi pagkakaunawaan, maaaring makalabas at maging malaya ang matanda. Sa kasamaang palad noong gabing yun, sinaktan ng punong bantay ang isa sa mga bilanggo na hindi makalaban o makapagsalita para sa kanyang sarili. Pinapanood ito ni Nathan at naalala niya ang panahon ng pagbabarili ng mga ranger ang kanyang tribo ng mga bakulaw, pumutok ang kanyang galit at walang awang inatake ang bantay. Tatapusin na sana siya ni Nathan ngunit mabilis silang pinaghiwalay ng ibang mga opisyal. Sa resulta ng kaganapang ito ay kinansela ang pagdinig sa korte para kay Nathan at binigyan siya ng mahabang pagkakakulong dahil sa pananakit sa isang bantay. Si Theo na naging malapit na sa antropologo, sa kalaunan ay natanggap ang balitang ito at nakaramdam ng pagkabigo. Napagtanto niya na hindi na muling makikipag-usap si Nathan sa mga tao at mananatili siya sa bilangguan sa buong buhay niya. Kinabukasan ay dumating si Theo sa bilangguan para sa huling pagtatangka. Gusto niyang magsalita si Nathan at sabihin ang kanyang panig ng kwento sa korte.
Gayunpaman, ang antropologo ay bumalik sa pagiging walang ekspresyon at pipi na personalidad. Sumuko na si Theo at nagpasalamat kay Nathan sa pagtuturo sa kanya kung paano hindi makokontrol ng sariling ambisyon. Pagkatapos ay napaiyak siya at nagbigay ng huling pamamaalam sa kanyang kaibigan. Lingid sa kanyang kaalaman ay walang balak si Nathan na maging bihag sa kulungang ito, dahil nakuha pala niya ang panulat ni Theo kung saan sinimulan ni Nathan na hukayin ang sementadong lugar sa paligid ng mga nakakandado na bintana ng gym. Isang araw habang abala ang mga bantay sa paghihiwalay ng dalawang nag-aaway na preso, nakatakas siya gamit ang sirang bintana. Ang pelikula ay natapos nang makita si Theo na masaya na nakatakas ang kanyang kaibigan. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!